May we never forget why we celebrate Christmas. Most people today are so focused on material things, thinking that Christmas is all about things and not about someone who is worth of our praise. Yan po ay si Jesus. Hindi yung kung minsan na-eetsyapwera na ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi niyo ba alam ang pagkakatawang tao ng Diyos ang how do you call this? Ang mahalagang event na nangyari sa mundo. Hindi ito tipong inabangan ng para nagpa-baby shower pa. Most babies today, especially babies of some celebrities, pinapa-baby shower bago dumating. Hinahanda na yung ospital na pagpapanganakan, paghihigaan ng baby. Do you know, the Lord Jesus, when He first walked the earth, no? Or should I say, when He first came to earth, siya po ay pinanganak sa isang napakamasalimuot na paraan. Mary was a very young kid during that time. I think some scholars believe she was only 14 years old to 15 years old. Sapagkat betrothed ang mga ganyang edad during that time, bine-betrothed, inirereto sa isang napagkasunduan nila. At ito po ay si Joseph of Arimathea, hindi, Joseph of Nazareth. Okay. At siya po ay mula sa angkan ni Haring David. Ano naman po natin yan? And most likely, nakikita natin sa mga Belen natin, di po ba every Christmas time? O yan, si Joseph, si Mary, at ang pinanganak na Diyos na si Jesus. At ito nga po, magpapasko na naman po tayo. At alam niyo po ba, magkakaroon ng mga Belenismo, pagandahan ng mga Belen, no? Pabonggahan ng mga Belen, kaya nga Belenismo. At nangyayari, most likely, we're focused on the grandeur, the beauty, no? Yung vibrancy, very colorful, Belens. No? Ibig sabihin, elegant, classy, something like that. Iba't ibang Belen. Pero don't you know, the first Christmas is not about that. Was not about that. Dahil nung unang Pasko po, sabi ko nga po kanina ng early part ng vlog natin, ng video nito, pinanganak si Jesucristo sa napakamasalimuot na pamamaraan. Paano to? A 14-year-old girl with his husband, no, na si Joseph, ay nagbiyahe. Habang biyahe po sila, kagampan na po ang batang ito na si Maria, na si Mary, no? At siya po ay talagang humihilab na, no? At wala po silang matagpuan na mga inns o mga hotels that time o maski mga place to stay. Gawa nga po ng sobrang, sa totoo lang po, punong-puno na po because of the census, no? Na iniutos sa kanila ng Roman government. And right after that, nung talaga hindi na po mapigilan, merong isang available doon, sabi nung isang napagtunungan, subalit isang sabsaban. Okay. Ang sabsaban po ba ay maganda, no? Mabaho po 'yon, pangit. Sabsaban ay dito po inalagay yung mga hayop, no? Pinapakain, mga dayami, mga ganyan, no? Sa mga hays, no? At doon po inabutan si Mary. Kala niyo po ba ganun lang po? May nakalagay po kasi sa Bible na at binalot niya ang kanyang anak. Nanganak siya at binalot niya ang kanyang anak. Yung nanganak siya pa rin na nagbalot. Most Bible scholars agree, pagdating ni Joseph at Mary doon sa sabsaban, si Joseph lumabas sandali at hihingi sana ng tulong. He will about to ask some help na tulungan sila sa panganak ng kanyang batang asawa na si Mary. Pero what happened was, ito na po nakakagimbal dito, nakaka-amaze. Inabutan si Mary na mag-isa. Nanganak siyang mag-isa at kanyang kinuha yung anak niya, ibinalot niya at inihiga niya sa sabsaban. Ang naghiga po, taliwas dun sa mga napapanood natin sa TV na si Joseph daw ang nagbalot ng baby, inihiga sa sabsaban. No, it was Mary herself. No? Binalot niya yung kanyang anak at inihiga niya sa sabsaban. Ganun po ang kasalimuot ang pagpunta ng Panginoong Hesukristo dito po sa lupa, in a way. Hiniga niya na yung baby doon para yung mga hayop, yung kanilang mga hininga,
ay mainitan yung baby, no? Kasi pag humihinga yung mga hayop, nagiging warm, no? So, King of Kings and Lord of Lords, sa ganung paraan pinanganak. At ako'y naaantig. It is because of me. Because of you, because of us. No? Kaya sana itong Paskong ito, wag natin kalilimutan yung tunay na diwa. Hindi si Santa Claus, no? Kundi si Jesus. Merong kantang, sino si Santa Claus? Di ba? Sino si Santa Claus? Pero mas magandang tanungin ko, sino si Jesus? Sino siya para sa'yo? God bless, mga good vibes.